Sabi nga nila sa lawak ng karagatan, maraming sikreto ang nagtatago. Minsan nasa ilalim ng dagat, ang iba naman nasa paligid-ligid lang na animoy nagtatagong parang bato. Teka, bakit gumagalaw tong bato? Oh no! It's not a stone, mga ka-wonder. It's a stonefish. Itong araw ang pinakamamandag na isda sa buong mundo. Dahil sa itsura nito, hindi mo agad mapapansin kapag dumikit ito sa bato o coral. Lakas makamaster in disguise, di ba? Pero hindi mo ito gugustuhin lapitan. Dahil kapag ito ay naapakan mo, kabahan ka na sa kamandag. Pero kahit delikado, ang ibang araw, ginagawa pa daw itong food trip. Nya! Handa ka na bang lantakan ang bagsik ng stonefish? Kilala ang Palawan sa nagsasarapan nitong mga seafood. Hindi na yan katakataka dahil sa malinis nitong karagatan at saganang likasyaman. Kaya naman ang pangingisda ang isa sa karaniwang ikinabubuhay ng mga residente rito. Katulad na lang ni Angelo. Iba't ibang klaseng lamang dagat ng araw ang nahuli niya. Pero ang isang araw sa kanilang hindi malilimutang engkwentro tuwing nakakakita ng stonefish o bantol kung tawagin. Yung bantol, mahirap talaga hanapin. Mukha siyang bato. Maraming klase ng paghuli ng bantol. Pwede mo siyang panain, pwede mo rin siyang kamayin. Para safe, pwede mo rin siyang sigpawin. Yung parang net na may bilog. Yun. Ganun. Pinangingilagan ang bantol dahil isang apak mo lang dito. Siguradong aray ko po, kamandag ang abot mo. Nakalason ito kung matutusok ka nung kanyang mga tinik. Kasi yung kanyang toxin ay neurotoxin. Haharangin niya yung pag-transmit ng mga signals. Kung mangyayari niyan, mapaparalisa yung muscles natin. Yun ang kinamamatay ng mga natutusok ng tinik ng stonefish. Ang isa nga na nakatikim ng bagsik nito, si Daniel, na kababata ni Angelo. Hindi ko napansin, kala ko bato. Ngayon natapakan ko siya. Dumadalo yung sakit niya paakyat sa papuntang katawan mo. Halos paralyzed na yung binti ko. Mula paa sa pinagtusukan hanggang binti. Papuntang hita, sobrang sakit. Nang maranasan ito ni Daniel kahit masakit, pinilit niya na lang itong iuwi at pinainom ng gamot pampawala ng kirot. Ang first aid treatment dyan ay ilulubog yung kung anong bahagi ng katawan ang natusok ng stonefish. Usually paa o kamay, ilulubog sa tubig na 60 degrees Celsius. Mainit. Kasi nga, yung neurotoxin ay nasisira na mainit eh. Pero anumang bagsik nito, si Angelo hindi raw natatakot. Sa katunayan, ginagawa pa nga raw nila itong ulam. Ngayong araw, isasama tayo ni Angelo sa paghahanap nila ng bantol. Saan nandyan? Yo, kamusta po mga ka-wonder? Ngayon po ay maghahanap din ng bantol. Yan, dito sa probinsya namin ay napakaraming bantol mga ka-wonder. Yan, dito lang siya matatagpuan sa mga batuhan. Yung mga ka-wonder, nakakita tayo ng isang bantol o gatasan, stonefish. So mga ka-wonder, okay. Nahuli na ni Angelo ang bantol. Paglilinis at pagluluto naman daw ang next step dito. Una raw tatanggalin dito ang mga tinik na naglalabas ng kamandag. Ito yung mga gatas-gatas nyo. Ngayon mga ka-wonder, ilalagay na po natin siya sa kumukulong tubig para yung mga venom niya mamatayan. Yan na yung mga gatas niya, naglabas na yung venom niya. Dito tinatanggal na ni Angelo ang mga lumabas na puting laman o yung kamandag nito. Siguraduhin daw na matanggal ang mga tinik na naiwan. Pag malinis na, unti-unti na nila itong tatanggalan ng laman loob at hihiwain ang laman. Mga ka-wonder, ito lulutuin na po natin yung bantol. Bali na hiwa-hiwa na rin natin na slice. Bali lulutuin po natin to sa ginataan sa toyo. Ito. Wow! Lalaki ng tipak niyan. Mga ka-wonder, luto na
ang ginataang bantol ni Angelo. Pasado naman kaya ito? Iba sa ibang isla talaga. Ang buto, ang sarap, ang namnam. Ang klase yung krema niya, yung sinugor na lasa niya, yung medyo mapait. Pero yun talaga yung nagpapasarap doon, yung ano niya, yung krema niya. Kaya wala na itong delikado kainin. Ang sarap na ito kahit ilaw lang at Sobrang lasa talaga ng lapu-lapu. Yung tinik, di kailangan natin putulin, no? So, nasisira yung toxins niya pag niluto. Kaya maraming coastal community sa kumakain nun eh. Para kay Angelo at sa mga kababayan niya rito, ang pagkain ng bantol parte ng kanilang buhay. Imbis nga raw na makaaksidente ang bantol sa sino mang makaapak nito, mas mabuti na raw na kanila itong iluto, nakaiwas na sa disgrasya, nabusog pa raw sila. Kayo mga ka-wonder, kakain ba kayo ng makamandag na bantol?